Bakit nga ba nakakapogi o nakakaganda ang sense of humor? Hindi ako naniniwala dyan sa funny is the new pogi na yun. So tapos na ang explain. episode. Sige, naniniwala ako, konti lang. Kailangan pa rin may itsura ka pa rin. Hindi pwedeng funny ka lang, tapos pangit Tsaka ka. ba't mo nakaturo po sa akin? Tapos paminsan-minsan may nagkakagusto sa aking maganda. Kahit mayaman boyfriend nila, pumapatol sila sa akin. Wow! Nare-realize din nila eventually na mas importante ang pera. Gaano kahalaga ang sense of humor sa relationship? Nung naging trabaho na yung comedy, gusto mong hindi na siya lagay sa bahay. Maingay naman ako sa bahay. Nagkukwento naman ako sa kanya ng mga kasinungalingan. Hearing is now in session in 3, 2, 1. Welcome po guys ha. Na-miss nyo ba kami? Kasi na-miss din namin kayo. Sobra. O di po ba? Welcome to another episode of Your Honor. At saka una-unahang pagkakataon po sa pagkakataon lang na to ay hindi na mauulit. Wala kaming pinadalang subina. Bukod sa tinatamad na kami, ay sila mismo, yung mga resource persons namin, ang personal na dumulog sa aming programa dahil meron daw silang gustong patunayan, Mr. Vice Chair. Ay naman, Madam Chair, actually hindi ko na kailangan marinig mga argumento nila kasi feeling ko naniniwala talaga ako sa kanila. Naniniwala? Bakit? Bakit ka naniniwala? Siyempre, ako mismo patunay sa mga sinasabi nila. Bakit? Ano ba yung mga sinasabi nila? Gusto ko lang mag-ingat sa mga sasabihin ko ngayon. Kasi nga, ewan ko lang sa part ngayon, ha? I love you guys. Sabi nila kasi, fun is the new pogi. Isama ko na nga din yung sarili ko. Tama ka. Medyo nakakapogi ang pagiging funny at nakakaganda rin. Diba? Sama ko na. Funny is the new pretty. Naman! Uy, ako. Naman! Hindi ko kailangan mag-agree ka dahil maganda talaga ako. Charot! At dahil dyan, pag-uusapan natin ngayon, bakit nga ba nakakapogi o nakakaganda ang sense of humor? Oo, tama. Pero bago po yan, syempre, kailangan muna natin magbigay pugay sa ating Your Honor, Madam Chair Tuesday Vargas. Okay, yes. Thank you so much. Please sit down for your Vice Chair, Mr. Buboy Villar. Kansamida. Ayan, and let's welcome our resource persons, two of the best stand-up comedians sa bansa. Mula sa Cool Pals, Ryan Rems and James Caraan! Ryan, James, kamusta kayo? Mabuti naman po, magandang araw po Madam Chair and Mr. Vice Chair. Akala ko po ay inimbitahan niyo po kami dito para maging action star. Napansin ko nga na ang pagmamaong jacket ay medyo pinag-usapan niyo ba to? Hindi namin pinag-usapan to. Dalawa lang yan, either hold-upper kayo o magsa-Saudi. Hindi naman. Diba? Outfitan lang yan. Oo. Balik 90s kasi ito si Ryan tsaka si James. Known sila sa mga humor na humuhugot from the past. Si James kilala sa 90s jokes. Yan. At dyan nauso ang maong jacket. Wala ka ba nung anong baby ka pa? O di Wala, ka pa sabi ko nga, pinanganak? diba, naabutan ko na beanie. Ganun na. Nakakainis to, no? Sarap dagukan, no? Kung makasabi ka Beanie, SB19. Nakakairita ka. Yung Justin Bieber nga sa akin, medyo late na eh. Diyos ko, 12 years old lang pala tong katabi ko na hindi pala ako nawawarning. Nakakainis. Pero sige, totoo, bata nga siya. Oo, Ilang kaya taon na dapat, ba? Marami pa akong dapat matutunan. Tuturuan tayo ni Ryan Reps dahil ito talaga napagdaanan niya na lahat. Tuturuan kitang bumatak. Bumata! Bumata. Oo. Nasobrahan lang siya ng isang letra, hindi naman yun ang gusto niya ituro. Pero ito pinapaalala ko sa inyo, bawal magsinungaling dito dahil ito ay hearing pa rin na matuturing. Kaya ang una kong tanong, Ano yan, Madam Chair? sino ang pinakapogi sa Cool Pals? Madam Chair, ako na po unang sasagot. Okay, go. Dahil ang pinaka-pogi po sa amin ay walang iba kundi si Ryan Rems. Wow! Handlebar mustache. Oo. Ang dami na niyang napasagot na GRO. At saka isang subset ng mga tao lang. GRO lang. Hindi man lang yung mga group of girls. Isa lang. Oh. Oo, kasi madala siya doon. Alam mo, sabi niya nga, ilang percent ng nakarelasyon mo ay taga doon? 70 to 80% siguro. Taray, ang accurate. Meron talaga siyang naka-ready na percentage. Nakakaloka. So, agree ka ba dito, Ryan, na ikaw ang pinakapogi sa Cool Pals? Hindi naman. Sabi nga ni Rico J. Puno, sa inyo na yung kagapuan, akin na lang yung sex appeal. Wow! In fairness. Tsaka ganda ng boses pala talaga ng Ryan Rems. Oo, pang podcast talaga din. Oo. Congratulations din pala sa Cool Pals. Palakpakan nyo naman yung Oo Cool nga, Pals. pinapakinggan How namin many yun. years have the podcast been running? Last year na po namin this year.
Huwag naman. Huwag ganon. 6 years na. 6 years na ang Oo, Cool oo. Pals. So, nagkakainitan na kami ng ulo. Yeah, nakakapikunan na. Nakakapikunan na. Yung mga ganyan. Hindi, Tumatanda na. Ganon. hindi na, mas nakikilala namin ng isa't isa through the podcast. Kasi pagka gaguhan madalas ang ang usapan pag backstage eh. Pero pagka pag sa podcast kasi sa 800 episodes na kami. So sa 800 na 'yun, lahat na napag-usapan namin. So minsan talaga pupunta kami sa seryosong usapan. Meron din kami mga Lenten specials Si Jesu Cristo natin si si Ryan. na batak. May Kaya abs pala siya eh. payat Batak siya. siya. eh. Oo. Okay, bago tayo magpatuloy, manumpa muna kayo. Itaas ang inyong kanang bigote. Ayan. O tama yung... Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help yourselves. I do. Yan. Meron ng sagot. Anak ko. Parang Bawal na nadidiskubiyado magsinungaling. tayo sa mga pag-oko nila. No? Ayan. Parang hindi tayo sure. Oo. Pero sabi nga ni Ryan, alright, simulan na ang alamat. Let's start the hearing! Alright, ito po ang Your Honor. Okay guys, ang topic natin today, sabi nga natin, funny is the new pogi or funny is the new pretty. Sa tingin ninyo, anong advantage nyo noon, nung mga kabataan nyo, nagliligaw-ligaw kayo ng opposite sex, gamit ang humor nyo? Wala pong bearing. Ha? Totoo ba? Totoo kasi hindi ako naniniwala dyan sa funny is the new pogi na yun. Oo. So Go, tapos na ang explain. episode. Thank you so much hanggang sa pagbabalik po. Huwag naman, stretch natin. Stretch tayo. Sige, naniniwala ako. Konti lang. Okay. Pero hindi talaga ako naniniwala buong pagkatao ko. Kasi, bago ako magkaroon ng girlfriend, single since birth ako. 25 years old na ako, nagkaroon ng jowa. Grabe. Late yun considering late yun. Oo, kasi yung mga kasabayan ko noon na high school pa lang, meron na. Considering galing ako sa all-boys school. Yung mga ganyan kaya 25 years old kasi parang puro patawa ka lang, nakikita ka lang ng mga tao at lalo-lalo ng mga babae na puro patawa ka lang. Parang hindi ka sineseryoso. Oo, kailangan pa rin may itsura ka pa rin. Hindi pwedeng funny ka lang tapos pangit Tsaka ka. ba't mo nakaturo po sa akin? Kapag Wala ka nilalampasan ganun ako. nga. Hindi, medyo nakita ko eh. Pag gumanon, sabay dinulas mo lang eh. Ito, gumanon. Nakaganon nga. Oo, Okay, nakaganon. Kailangan may itsura ka pa din. Hindi yung kailangan... Kasi ang funny na... Nasasabi lang nila, funny is the new pogi. Yung funny na yon ay kailangan may karakter pa din. Hindi po siya pwede na funny lang tapos yung bland lang yung itsura mo. Mas hindi nagwo-work ang funny tapos average looking ka. So dapat combo ng parehas. Oo, kung talagang funny ka, kailangan yung sobrang pangit ka talaga. Wag niyo po. Kasi po medyo Grabe yung sobre. Hindi, talagang... Kanina, niliko mo. Ngayon, rekta na eh. Hindi na, lang ako, yung emotional lang. Okay. So, kailangan talaga yung pagkapangit mo ay, tugma sa pagiging funny. Kasi ako average looking ako eh. So, hindi nagtutugma yung pagiging funny. Parang, malalaman lang nila funny ako kapag nagsalita na or nakausapan na. Sa first impression, hindi maa-attract muna ang babae. Pero pag bumukas na ang bibig, medyo mag-take interest na Yes, siya. mawawet na sila. Nakakaloko. Wait agad. Hindi man lang yung parang interesado ko. Ako naman, example from age 20 hanggang 36, halos wala akong pera niyan eh. 16 years, men, napalaboy-laboy sa kalsada. Yung mga... may trabaho ko no, kaya maliit ang sweldo. Tapos paminsan-minsan may nagkakagusto sa aking maganda. Kahit mayaman boyfriend nila, pumapatol sila sa akin. Wow! Dine-develop ko lang sila eh. Kasabay ko sila sa jeep, tapos kasabay ko sila sa UV Express. Hanggang one time na lang, hahalikan na lang nila ako bigla. Pogi. Patawa lang yun. Katas lang ng patawa yun. Hindi, walang exaggeration. Kasi yun eh, parang munestra ko rin sa utak, i-develop ko tong babaeng ito. Na mahulog sa'yo dahan-dahan. Mahuhulog ka sa akin dahan-dahan. Ako'y isang kumunoy. Wala ka ng pag-ahon na magaganap. Meron din naman nakakawala na siguro mataas standards niya. So, okay lang sa akin yun. Ang technique lang dyan, manligaw ka ng 5. Pag may sumunggot na isa, di yun na yun.
Okay, so mas maraming chances of winning. Parang Yes. ganon. Oo, raffle lang. Grabe yung level of confidence mo, Ryan. Umaabot talaga hanggang doon sa kabilang studio. Nadarama ko Tumatagos nga sa human body ko na pumupunta doon sa kabila. Ganon siya kalakas, man. Oo, pinag-aralan ko yung statistics Ganun talaga. Minat niya. Ang galing. May statistics po. Minat niya. Pero may nag-succeed, Ryan, sa isa sa mga relasyon na to gamit ang humor. Hindi, nare-realize din nila eventually na mas importante ang pera. Actually naman. Kaysa nagtatatawa lang kayo tapos wala kayong makain. Oo, yung lahat na nakarelasyon kong nakuha ko lang sa patawa, ginosting nila ako After? Nung nagka-realization sila na ay putya, wala pala akong patutungan dito, ang baba ng sweldo. Hoy. Oo. Ang lungkot naman. Biglang lumungkot yung ano. Pero nung lumabas ako sa TV, karamihan sa kanila nag-message din uli sa akin. Tama, bakit ganun? Porket nagkapangalan, sumikat, ayan na kayo. Sabay nag-reply ka, where you na? Hindi ka nagre-reply, bakit Nag-reply din ako, tinignan ko kung pwede pa. Tapos yung iba pwede pa, pero wag na. Kasi parang nawalan ako ng tiwala Gusto ba ako nito talaga? O do you really want me? Am I really special? Wow, kataray ng 90s na dance song Shanice yan. Kala mo di ko alam yan. Oo. Ay, tawag dito, nalulungkot ba kayo pag gano'n ng mga girls na pang friend type lang ang komedyante or clown na kaibigan, hindi pang seryosohan? Oo naman, kasi nung high school ako, nagkaroon ako ng instance na pagka all-boys school ka kasi, pupunta ka sa all-girls school. Pag soiree. Oo, doon kayo ibubugaw ng mga school. Ng mga teacher. Di ba? Oo. Para lang kaming mga hayop nun Ganun pala doon ko na-realize para pala kaming mga hayop nun. May lalaki kayo lahat. Ito, babae kami lahat. Sige. Ganun kayo. Mingle. Mag-mingle kayo. So yung mga nakukuha kong number, kasi mag-iikutan kayo Gugrupo kayo ng 10 babae, 10 lalaki. So kukunin mo lahat ng number. Walang nagre-reply sa akin. So lahat na napupunta doon sa may itsura. Pogi. Doon sa pogi. Kaya ang inaano ko talaga, hindi talaga totoong funny is the new pog. Funny, mapapahaba lang niya yung relasyon mo. Pag nasubukan mo na ako, tsaka ka mag-e-enjoy. Oo nga, tama. Wag ka lang kaya ang hirap namin magkaroon ng jowa kapag ang setting namin clubbing. Yung hindi mo ma-exercise yung sense of humor mo. Hindi kayo magkakarinig. Oo, 'di ba? Knock knock. Ano sabi mo? Ako hotdog ka ba? Ano sabi mo? Hotdog ka ba? Hindi ko marinig. Ano ulit? Sige, may kakilala ako dito, pogi siya na lang. Pinasa na lang. Ganda. So, ganun, James. Nade-disappoint ka. Oo, pero makakasanayan mo na rin yan. Hindi ba yun sad din at the same time na desensitize ka na, hindi ka na apektado? Kasi okay lang. Sa ngayon nasasabi ko to kasi maganda yung naging asawa ko Nag-hi ka sa misis mo. Yan ang bawi. Ayun. Uy! Misis niya yun, okay lang. Misis ko naman. Misis niya naman yun. Gano'n kayo katagal magkasal? Uy! Kuyang. Wag mong ilubog ang sarili mo sa hukay, sa kumunoy. Nagbibilang na siya, may timer siya. Hindi kasi ako nagbibilang. Okay. Pag gusto mong pahabain ng relasyon, kailangan hindi ka nagbibilang. Wow! Lusot! Legit ba yan? Lusot! Oo, kasi alam mo, ang sagot dapat dyan, forever. Wow! Hindi importante yun. Ang tanong, hanggang kailan kami? Oo, Yun. mamatay ka, ikaw pa rin. Oo. Ganon, hindi ka mag-aasawa ulit. Hindi. Ako ba makakakuha pa ako ng maganda? First and only Oo, chance. yun na yun Parang ang hirap ng sumugal ulit. Oo. So yun nga, parang nung nakuha ko siya sa reto pa. May nagpakilala. Oo, nagpakilala yung kaklase ko nung college, tapos nakilala ko siya. Blind date pa kami. Tapos nag-umpisa lang kami as text. So, doon, ano ko na yung pagiging joker. So, nagsisend ako ng mga, hindi ako nagsisend ng text jokes Knock. Erap Ito jokes. sumagot. Tapos nung nag-husga, nakalimutan mo. Ano nga ulit yung punchline ko? Oo. So, pag ganon,
mas lumalaki yung chance ko na mas gusto ko ganun eh. Gusto mag-uusap kami muna bago niya makita yung pagmumukha ko. Oh, so ang komedyante pala, long game ang panliligaw. Yes. Hindi Oo. pwedeng yung hindi nagsasalita, tayo-tayuan lang, kuha kagad. Wala kaming ganong, anong tawag doon? Wala kaming ganong luxury. Kailangan mapatunayan nyo muna kung ano meron kayo, yung chops nyo. Oo. Kaya ang mga komedyante, pag nagkaroon ng jowa, ibig sabihin, tinrabaho yan. Gusto talaga. Oo. Kaya, tinrabaho kita. Oh, batiin mo si Mrs. by name. Hi, Ann, Beb. Ha? Yee! Ryan, may gusto ka ba ding batiin? Hey, girlfriends. Oh, ang dami totoo ba? Hindi, isa lang. Hey, Casey. Isa ka lang. Oh, kayo ni Casey, ano naman yung kwento ninyo? Paano nahulog si Casey sa isang Ryan Rems? Kakapanalo ko lang sa isang contest nun. Kala ko, cash prize pala. Sa cash Teka, prize TV mo na kasi. po ba to? Hindi pa TV. Sa TV. Sa TV contest nun. Tapos umattend siya sa isang press con. Tapos nagtanong siya sa akin. Siya yung nagtanong. Tapos nung tinanong niya ako, ayun, parang nagsesenyasan na kami na type namin isa't isa eh. Teka, yun, paano sir? yung sanyasan ng type niyong isa't isa? Pinapakita niya sa akin tattoo niya sa hita. Parang tingnan mo to, ganon, agad. Sa press con? Yeah, I'm hot. Gusto ko yung habang nag-interview, gano'n. Nasa malayo siya nun. Sa malayo. Then naka-skirt siya nun. Tapos una ko napansin, pucha, okay yun ah. Okay. Yung tattoo sa hita. Oh, yun ang nagdala. Ang tawag ko sa tattoo niya sa hita, first love. Yun Wow. yung parang conversation starter. Oh, Sigurado ka bang siya yon o si Jobert Sukal dito yung... Kasi long hair din siya. Press con eh. Baka mag-iingat tayo sa ano. Ayun lang. Tapos, ganun din dynamics namin. Kapag nagkikita kami, sinasabi ko, 1 week pa lang tayo, huwag tayo mag-anniversary ah. Kaya wala kaming anniversary. Oh, hindi nyo namarkahan yung eksaktong araw. Hindi namin namarkahan eh. Ayun lang. Pero natatandaan mo yung date kung kailan niya pinakita yung tattoo niya. Mid-August 2015. Meron talaga siyang ano, core memory niya, nag-imprint. Ayun, wala nalaman to. Ibang galawan yung Ryan Rems. Alam mo, hindi ko alam kung head siya ng kulto or ano ba. Kasi di ba yung dahil sa isang anuan lang nahuli niya agad. Parang Kinuha lang yung na-hypnotize. tsinelas, kinabukasan kanya na. Oo, ang gulo. Pero alam mo, iba din eh. Parang minsan hindi natin maipaliwanag yung binibigay na dagdag ng humor. Parang sa case naman ng babae, bakit na-attract ang isang babae sa funny na lalaki? Ako, bilang babae, bigyan ko kayo ng 2 cents ko dyan. Go, Hindi Madam Chair. exactly yung humor yung nakaka-attract. Ano bang mga characteristics ng isang komedyante? Number 1, observant tayo. Yan, oo. Kailangan natin yan sa stage. Yung lahat ng maliit nakikita mo and then you're able to make it a material. So you're also a quick thinker or a problem solver. Kasi pag hindi nag-work na joke, may baong ka pang isa. Hugot ka sa... So, if a person is cerebral, intelligent, or funny, tapos nakikita niya ako, na-observe niya lahat sa akin, he notices me, kasi comedian siya, no? Tool niya yon. At napapatawa niya pa ako. Sobrang dami ng bonus nun. Siguro yung pogi icing na lang yun sa kike. Well, at least most girls I know, yung matitinong mag-iisip, they really look for character. They really look for substance in a person. Kasi para sa akin, malaking substance ang personality, not just humor. Karamihan sa mga pogi, nagbabangko lang sa itsura. Oo, nakaka-bore. Oo, minsan kapag masyado nagbo-borderline narcissistic na rin sila eh. Yeah. So pagka pogi ka, tapos masyado kang in love sa sarili mo, nakakalimutan mo yung partner mo. Unlike kapag yung hindi naman kagwapuhan, tapos observant ka pa, so ang focus mo laging nandun sa needs nung babae. Yes. Dun sa partner mo. Kaya ako naniniwala ako dun sa observant kasi mas lalawak pa yung usapan ninyo eh kapag nagde-date kayo. Minsan kahit hindi nyo naman, usually kasi pag gwapo lang yung kadate mo, parang may gwapo na ako naging kadate eh. Uy, dito ka ba mag-out, James? Mag-out ka today? Warningan mo ko. Oh, ang dami nangyari yung episode ah. Kinaway. Binati ko pa yung asawa ko tapos nag-out na. Nag-out ka pa sa episode. Napaka-landmark ng episode. Oh. Hindi, pero pagka Halimbawa lang. Halimbawa, kausap mo, pogi. Ang pag-uusapan nyo lang about him, about her, about yung mga ano. Pero pagka ang kausap mo, funny, tas observant, ang pag-uusapan nyo, everything under the sun. Yes. So kahit ano yung mapag-usapan, minsan pagka nakikipag-date ako nung unang mga
date pa namin nung misis ko. Minsan pag may nakita ako sa topic or napag-usapan namin sa mga barkada, sa office, dadaling ko sa conversation. Gusto ko ring i-pick yung utak niya. Ano ba yung sinasabi mo? Then pagka nangyari yun, ako naman kukontra ako doon. So magiging maganda yung Yung back and Banteran. forth back na and energy, forth. yung Tas ganda. hindi mo na alam, nagsisex na kayo. Next thing you know, meron ng agad na gano'n. Hindi naman ata lahat ng babae ay agad sex. Pero parang klaruin lang natin muna yon. Oo. Ano yon na it's a way in, kumbaga. Yes. Parang nakukuha mo na, hindi, yung ibig ko sabihin, parang hindi nyo alam pareho sa inyong dalawa na, uy, teka, lumalalim yung usapan natin, nagiging komportable ko kung ano yung sabihin ko sa'yo. Yun din yung power ng isang funny eh. Na maging komportable yung kausap mo sa'yo. Correct. Yun ang importante sa isang dating eh. Yes. Comedy tool yun eh. Yung parang feeling the crowd. Kung Oo. ano ba yung temperature ng mga tao ngayon? Ano Sanay ba tayo yung... sa ganun eh. Yung strangers tayo. ang kausap natin eh. So kahit sino sigurong iharap, pogi man, maganda kaya nating i-handle. Pero parang si Ryan, kahit yata demonyo humarap dito, kaya nang harap. Ryan, paano ba yon? Yung ano pa bang bukod sa komedya mo, yung masasabi mo na pagka nakita ka ng babae, parang, ay, ano ko to, edge ko to, ito yung bala ko. Dati nung nagbabanda ako, dinadala ko siya sa gig. Yun nga pala, musikero ka rin. So pag di gumana yung patawa ko, di dadaanin kita sa rockstar appeal ko. Dalawa ang armas. Bukod sa sa armas ng dilim, ay may rockstar pa siya. Oo. Ang ganda. May share lang akong kwento. Go po, Kuya Ray. Nalala ko dati, kumakain kami sa restaurant ng girlfriend ko. May sa kabilang table, yung lalaki, walang kwento kundi LeBron James. Sa date Sa nila. babae? Sa babae ko Ano nagkakita. nalaman niya kay LeBron James? Yun nga eh, kitang-kita ko na sa mukha ng babae na gusto na niyang umuwi. At hindi rin, mahina sa reading yung lalaki. Na, alam mo si LeBron talaga. Anong pakialam ng kadate mo kay LeBron, di ba? Correct. Oo. Diyos ko. Okay, meron ako ditong mga list para sa mga i-confirm nyo na lang kung tama ba ito. Sabi dito, ito ang mga reasons bakit kaming mga babae medyo leaning towards a guy with personality kami. Not just yung may itsura. Okay? Women find guys who are funny or with a personality, we find you more sociable and intelligent. Totoo ba yan? Always? English kasi. Pakitagalog, Madam Che. Hindi ko na maulit eh. Parang nagkukulang na yung oxygen ko sa oo. Mas daw kayo? Sociable and intelligent. Hindi yung funny. Intelligent, oo, syempre kasi pagka funny ka, yung mga binanggit mong characteristics kanina, yung observant, quick-witted, signs of intelligence yan. Yes. So pagka mayroon ka hindi mo kailangan makasolve ng mga math problems para masabihan ka lang na intelligent. So kailangan mo lang kasi ang isa rin na kagandahan sa isang comedian, yung mataas din ng emotional quotient namin. Yes. 'Di ba? Kaya ako nasasabi 'yon para masabi mong intelligent din ako. Kasi alam mong, yes. Gumagano na lagi. yung EQ kasi katulad nung in-example niya kanina, kung ikaw ba kwentuhan ng LeBron James, alam mo na dapat na mararamdaman mo na hindi na komportable sa conversation yung babae. So mag-change ka ng topic. Yun ang wala yung mga ibang tao na meron ang mga comedian. Yung sensitivity level natin medyo sharp. Sa sa stage performance pa lang, sabi mo nga kanina, pag hindi tumawa, change ka agad ng topic. Bunot ng Oo, next. bunot ka. So alam mo na kaagad kapag medyo awkward na to, sige, alam ko hindi siya komportable sa mga ganitong klaseng topic, Bambala. mga LeBron James. Sige, Stephen Curry tayo. Correct. Baka hindi pala yun yung favorite niyang player. Kaya lang pala, hindi lang pala. Dub Nation ako eh. Nung nilipat na Golden State na pinag-usapan, biglang nabuhay yung babae. Alam mo, totoo. Gumagana na yung babae. O ikaw naman. Ano nga ba yung topic? Hindi ko na nga rin alam eh. Huwag ka kasing titira bago ka dumating dito. Pati tuloy ako nahawa. Hindi ako nabigyan ng memo eh. Kailangan pa ba ng memo yun? Oo, pero true, James, comedy is very cerebral. Marami tayong ginagamit na parts ng brain. Nagpa-fire up yan habang at the same time, running a set. Di ba? Ako lagi kong struggle yung una kong joke.
your first joke is parang yan yung pang-test mo sa tao. Tapos pag may binato ka, nakakatawa ka, Ryan, may isa kang set na may binato kang joke. Tapos wala talagang tumawa. Tapos may nilabas kang papel. Okay, next time di ko na magagawin. Ay, next, wala. Ayaw nga, no? Saka tumawa yung, you see, yung gano'n, na who will think of something like that? Only an intelligent person na may mabilis na pag-iisip ang makakasabi nun. So, yun. Gusto rin kasi ng mga babae, dinidisarm mo sila eh. Nagugulat, Oo. correct. Pagka na-disarm mo sila, ay, iba to ah. Kasi usually mga babae, pagka pangit ang kaharap, guarded yan sa sarili nila. So, hindi, feeling nila may gagawin kami masama. Pero pag na-disarm mo sila, lalong-lalo na pag na-call mo yung yung elephant in the room. Yan. Lalo na, kasi iniisip na nila yun eh. Hindi lang nila hindi na ma-verbalize. Oo, ma-verbalize. Pero pag ikaw nag-verbalize, okay, na-disarm ka, komportable na yung environment. Hanggang ngayon ba ginagawa niyo pa rin yung mga panggulat na mga material para... Oo. Anong mga halimbawa ng mga panggulat niyo? Bukod doon sa binura mo yung, yung punchline na hindi nag-work. Pag may joke ako na drug joke, tapos sabihin ko, oy, itong joke na to gumagana to sa Pasay ah. May specific na lugar. Oo. Kunwari, Shangri-La, tapos walang tumawa. Patok yan sa Pasay. Tulakan sa sapato sa may kogyo, mga ganon. Meron pa yan sinasabi si Rems eh. Ano yung sa silence? Ano ba yun? Ang sinasabi niya, pag walang tumawa, sabi ko, yan talaga yung gusto ko silence. Stating the obvious is a comedy tool. Correct. If you don't know, stating the obvious yun. Ano bang pinagkaiba? Paano ba? Sa babaeng komedyante naman, in my case, aamin din ako. Go, Madam Chair. Aamin din ako. Maraming mga lalaki din ang parang nagugulat ako, talaga ba? Betcha ba'y galiwang mo akis? Ang dami-dami namang mga magaganda. Ang daming mga de buena pamilya nang galing na mga girls. Pero bakit merong isang group na nag-gather? Parang bakit ganon? Hindi ko rin maunawaan. Tapos, humor ba? Hindi rin eh. Parang hindi humor. Parang iniisip ko, magkaiba ng tinatawanan ang babae at saka lalaki. Tama ba ako? Tama. Kami mga girls, natatawa kami pag kunyari nagulat, parang tanga to. Surprise sila. Ganon kasi nagulat ka. Natatawa kami. Tapos yung magiging yung feeling na humorous na nagiging like na kita, tapos mamaya pwedeng maging love na kita. Ganon yung transition niya. Sa girls iba, natatawa kayo or natutuwa kayo sa amin pag natatawa kami sa inyo. Tama ba? Pag like namin kayo or inaakyat namin yung ego nyo. Halimbawa, proven to, non-verbal. Pag ang babae nag-joke ka, tapos gumagano ng balikat, 60% mas maa-attract ka sa babaeng nyo kahit gaano ka pangit pag tinawanan ang joke mo. Ay, kaya pala. Yun ang totoo na magkaiba tayo ng tinatawanan. Na-realize ko, kaya siguro ako single since birth. Nagkaroon lang ako ng girlfriend after kong matutunan yung stand-up comedy. Kasi 23 years old ako nag-start mag-stand-up eh. Yung mga previous years ko, komedyante lang ako sa barkada. Sa circle of friends. Pero pag lumabas na ako, doon ako natatameme. Kasi yung confidence, hindi ko pa natututunan until sumampa na ako sa stage. Kaya siguro, yung kahit funny ka, pero wala kang confidence, hindi talaga ikaw mag-work as a new pogi. Ayan. With relation to that, James, ang sabi din dito sa pag-aaral na mas attracted ang mga babae sa confident na lalaki. Yung able siya na tumayo sa harap ng isang babae para sabihin, eto ako, take it or leave it, bahala ka, parang ganon. Ganon ka ba sa mga nililigawan Nung dati, hindi. Kasi dapat kailangan mong tanggapin din eh. Pagka natanggap mo na sa sarili mong komedyante ka, tatanggapin mo na rin na, uy, pangit ka. Pagkatapos nung pangit, kailangan ng susunod mong tatanggapin yung wala kang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Teka lang pare, no sinabi mong pangit ka, gumanon yung ulo ni Rems no? Parang meron siyang nasaktan ka ba doon sa na hindi mo patanggap? Oo, kasi sabi niya, tanggap mo na eh. Tanggap ko naman. At may angulo naman akong gwapo. Ay. Asa na nga, patingin niya yung angulo mo. Left side. Yeah. Nakatalikod na yun eh.
Basag ako lagi mga nagpag-sir. Wala akong mahirit. Ikaw na ako mausap dito. Mapagod na ako yung mga ninotes ko. Wala din. Wala na. Burahin ko na kaya. Aniga, ang daming side quest ito ni Ryan Rems kasi. Mga side quest. Anong Ano yung ibig mga side sabihin quest yan? na yan? Nagbuyoyong to. Oo. Boyoyong clowns, tapos nag-dance instructor pa ako. Ang dami. Tapos, English teacher. Pinakamatagal, English teach. Tapos, 6 years English teacher sa classroom. Tapos, 5 years English teacher online. So, marami akong racket. Tapos, on the side, may mga, nagbabanda ako on the side lagi. Yes. Anong pangalan mo sa buyoyong? Ako si Yoyo. Yung gitna. Gitna. Kasi yung mga pangalan po nung Bobo, Yoyo, Ong-Ong. Diba? Tama. Ikaw si gitna. Kaya lang ako natanggal doon. Hindi ko magets yung mga balloon tricks. Yung mga, ang kaya ko lang gawin sa balloon, giraffe at isda eh. Yung madali lang. Tapos yung mga kasama ko, Mahaba. ang gagaling no, nakakagawa na ng espada, nakakagawa na ng poodle. Ako pa ulit-ulit, giraffe at isda lang kaya ko. Yung ganito yun, di ba? Yung isda, yung may Oo. twist lang sa dulong, dalawang Oo. saka ganon. Di ba? Yung giraffe, mahirap din. Oo. Pterodactyl, try magawa ng panapahirap na pahirap. Nako, hindi ko kaya. Sinagot niya talaga. Seryoso din, serious citizen din si Renzi. Pero ang assignment namin doon, gagawan mo ng kwento yung mga balloons. Ganon? So, ako yung kwento ko, nung parang test na namin yun eh. Giraffe isda lang yung meron ako. Sabi ko, kinento ko na, ito, may isang giraffe. Uminom siya sa batis. Nakain niya yung isda. Tapos, ang kwento. So, nag-quit ka after nun. Nung nakaramdam na akong hindi ako qualified, parang ako na yung nag-awol na lang ako. Hindi nagpaalam. Uy, May clown na nag-aw. Rems, birthday ng anak ko, ba't wala ka dito? Yun. Favorite pa naman yung giraffe tsaka isda. Yun lang, sabi niya, gusto niya ng balloon lang na giraffe tsaka isda, wala nang iba. Ikaw pa naman yung wala. No? Tapos hindi alam nung iba gawin. Ikaw lang nakakaalam gumawa. Diyos ko. Parang ayokong kasama sa bahay itong mga parang wala tayong pag-uusapang maayos. O sige, ngayon may mga relasyon kayo kay Casey, kay Ann, na mga seryosong relasyon. Sa tingin nyo, nakakatulong ang sense of humor ninyo sa loob ng relasyon ninyo? Gaano kahalaga ang sense of humor sa relationship? Pambawi. 4. Pambawi talaga. Paano pambawi? Pag may ginawa akong katarantaduan, tapos napatawa ko siya, di bati na kami. Tapos ng usapan. Pampalambot, kumbaga. Sa Oo. bagay, walang sungit na kahit ano kapag ka napatawa ka na. Oo. May sa namin, 2016 kasi kami kinasal. So sa 2016 to 2025, parang madalang kami mag-away. Nadi-diffuse na kagad yung away. Kaso ngayon parang pagka nagkakasama na kayo sa bahay, minsan pag komedyante ka, gusto mo tahimik ka lang sa bahay. Di ba? Parang ang hirap din na dalhin yung, nung naging trabaho na yung comedy, gusto mong hindi na siya lagay sa bahay. Oo, pahinga mo na yun. Pahinga mo na eh. Ayaw mo na mag-joke-joke eh. Parang lalabas na lang yung sitwasyon kapag may mga, pag may pipitasin ka na lang na moments. Pero pag yung kunyari, uy, nagluluto ka, tapos bigla ka magpapatawa. Ano yun? May sakit. Knock. Ganun ka. Ang Tourette's mo humor. Oo, hindi na to normal. Hello. Grabe. O kaya nagsa-stand up ka, no, tulog na ako, 3 a.m. na matulog na tayo. Kaya hindi rin totoo yung sinasabi nila pag mag-asawa ka ng komedyante, tatawa ka buong buhay mo sa bahay. Hindi. Lalo pag ang trabaho ng komedyante ay pagiging komedyante, pag pumunta yan sa bahay, hindi niya nadadalhin yung trabaho niya sa bahay. Pahinga na. Pahinga na yun. Kaya ako minsan tahimik lang talaga ako sa bahay pagka umuwi na ako. Ikaw, Rems, ganun ka ba? Sa Kay Casey. Maingay naman ako sa bahay. Nagkukwento naman ako sa kanya ng mga kasinungalingan. Tapos tuwan-tuwa siya. Oo. Mahal kita, like ganun. Kasi nung halingan yung mahal kita. Talaga ba? Tapos sinabi niya, hindi pa kita patawa mo ko, bati na tayo ha. Ayoko na ganyang biro. Ayoko na ganyang biro. Ayun lang. Tapos, alam ba, trivia ko sa girlfriend ko, mula 2015 na nagsama kami paminsan-minsan, never siya naghugas ng plato.
Ako lahat yan. Kahit punas ng lamesa, ako lahat yan. Trivia ba yan o nilaglag mo lang siya? Hindi. Siya nagbabayad na internet ko eh. So quits lang kami. Tawag niya sa sugar mommy, di ba? Oh, sugar. Hey, sugar mommy. Provide. Kasi alam mo, ang relasyon naman dapat talaga 50-50 talaga eh. Kung ano man. Kung kasi hindi siya domesticated eh. So tinanggap ko yun na wala siyang alam sa kusina. So ako na lang. It's Kumbaga, yun ang toka mo. sabi nga ni Rocky Balboa, you fill the gaps. At sabi nga ni Vic Soto, acheche! Yun lang yung reference ko sa Rocky Balboa, no? Intellectual, inis. Namit mo na ba si Casey? Namit mo na. Oo. Okay naman si Casey, di ba? Okay naman siya, kaya nagtataka ako eh. Kung bakit nag-work. Tsaka ang the best doon sa kanya, hindi ko makakalimutan. Third date namin, pinabili ko kagad siya ng brief. Totoo. Tapos, Sabi ko. natawa siya o nainis. Sabi ko, kasi kakatapos lang ng contest nun, wala akong pera nun, bigla akong nagka-pera pero wala akong time magpunta sa mall. Bili mo naman akong brief, Tapos binili niya ako ng brief. So, masaya. Casey, baka, girl. Third date, Third date, may brief na akong bago. So sa unang dalawang date, mga luma yung brief niya. Ganun nakakomportable kasi kaya nang bumili ng brief eh. Grabe ito. That's like a 10th date conversation. So yun yung naman na kalahati na aparador niya, puro brief. Yung kalahati boxers naman. Every date nagpapabili ng brief. Ano ba yun? Diyos ko, kakaloka. Yung Okay. pang date tong na yung pinapabili, bili mo naman ako ng tong. Iba-iba na, no? Iba na. May elepante. Iba't ibang klaseng brief. May mga novelty na brief. Okay. At Tama. dahil dyan, dahil patapos ang ating segment, pwede nating puntahan tong pinaka-aabangan na tinatawag nating Executive Whisper. Okay? Ito ay marubdob na mga katanungan na dapat ninyong sagutin. Pwedeng on mic, pwedeng bulong. Okay. Pero maaasahan yung hindi namin ito i-reveal sa ating audience. So, partner, Promise. ano ang unang mong tanong? Ito, para kay Kuya Ryan. Kuya Ryan, sa mga naging finalist ng Funny One, kanino ka pinaka naka-cornihan? Sino? Ang sagutin ko yan? Pwede mong naman sagutin, bulong. Pwedeng bulong. Sige, kanino kayo bubulong? Sa amin. Sige. Tapos sasabihin ko sa mic. Okay. Medyo malakas yung bulong mo. Hindi, actually, kakutsaba Okay lang. namin yung yung nasa loob. Hininaan po nila yan. Ito naman para kay Kuya James. Kuya James, tanong ko naman sa'yo, sino ang stand-up comedian na nakaalitan mo? Ako sasagot. Ano to? Pwedeng sabihin? Or whisper? Teka. Bati na kami. Okay. Okay. Baka pag sinabi mo, mag-away kayo ulit. Teka lang, isipin mong mabuti. Hindi, sa mga nangyayari ngayon, pinipilit ko na lang na walang maging kaaway. Si Alex Calleja. Oh, talaga ba? Anong nature ng away? Palawigin mo dali. Work din naman. So Okay. parang nung nabuo rin tong Cool Pals, parang during pandemic nangyari. So alam ko ayaw na rin naman yung pag-usapan to. So hindi ko na rin sasabihin kung ano yung ano. Pero yun, si Alex. True. Kasi matindi nga talaga ang ang laban ng komedya. So minsan di natin maiwasan. Meron tayong girian Kasi sa mga kasama natin sa industriya. ego rin naman din talaga ang pinagmulan ng lahat. Mas malaga, okay na po kayo. Okay naman na. So dahil nga sa mga nangyayari ngayon, syempre, mas kailangan natin magsama-sama lahat ng mga comedians. Yes. Totoo. Tsaka parehas kayo successful din. Diba? Mas successful siya. Gusto ko yun. Siguro mga successful tayo in our own Way. Depende sa definition ng success. Kasi sa mga paggaganon ng balbas ni Rems, Oh, yung sobrang parang success siya na yung success na talaga siya eh. Sobrang success eh. Step by the step eh. Okay, O once ano, again. Rems, may sasabihin ka pa? Oo. Wala naunahan mo ako. Akala mo din niya sasabihin. Sinabi, no? Tapang. O, palakpakan po natin Ryan Rems and James Caran once again. Thank you. At syempre, narito po ang aming isusulong na batas, Tama, Madam Chair. partner. Meron talaga tong batas. Hindi lang po ito kalokohan. Tama naman. Ito ang humanap ka ng funny law. Uy. Aanhin mo ang pandesal kung wala namang palaman. Aanhin mo ang face card
kung boring ka naman, di ba? Kaya tandaan itong linya na na-inspired kay Andrew E. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng funny at ibigin mong tunay. Yeah. Sinabi pa ni Andrew E, ha? Baka kotongan ako ni Andrew E. Gumagawa na sariling linya mo. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig at panonood. Laging tandaan, deserve mong tumawa. Deserve mong sumaya. Kaya naman mula sa amin sa Yulol, ang hatid namin sa inyo ay more tawa, more saya. Hearing is now adjourned.